Easterlies nagbabalik muli at mga pag-ulan sa may Bicol Region at Eastern Visayas magnunumbalik. Pero buong bansa makakaranas ng magandang panahon, fair weather tayo at magiging maaraw at maalinsangan naman sa ilang bahagi ng Mindanao at ilang bahagi ng Visayas. Pero mga isolated rain showers magpapatuloy, epekto pa rin ng ating easterlies. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Lunes, November 27, 2023. Oras natin, boys, from ngayong umaga ay alas 10:19 na umaga. Medyo fair weather po tayo dito sa may bahagi ng Luzon kasama ng Metro Manila at hilagang bahagi ng Luzon area. Despite na umiiral pa rin ang ating amihan at asahan pa rin natin ang tuloy-tuloy na malamig na simoy ng hangin, lalo na sa may extreme Nolo Luzon, pababa na yan ng Central Luzon, kabilang na ang bahagi na rin ng Metro Manila. Pero sa silangang bahagi ng bansa, dahil sa epekto ng ating easterlies, temporary, nawala ang ating shale line muna dahil yung portions ng amihan ay medyo lumihis ng bahagya at manipis ang daloy ng ating easterlies sa ngayon. Kaya medyo mababa ang tsansa ng pamumuo ng shale line sa ngayon. Pero yung easterlies, magdudulot pa rin ng mga pag-ulan sa silangang bahagi ng Luzon, lalo na sa bahagi ng Bicol Region at Eastern Visayas na mas unang aabutin ng trough rain clouds na ito. At ayon sa ating lightning detection system, ay kitang-kita natin na maabot sa mahigit 16 lightning strikes ang mga pagkidlat din sa may bandang Catanduanes at ilang bahagi ng Iriga, Camarines sa Sur at ilang parte ng Sorsogon sa Baybayin. Ingat po sa mga pag-ulan-ulan pa rin dyan mga folks, magdala ng pananggalang sa ulan at iwasan na lamang magkaroon ng paglulubog kung sakaling magkaroon ng tuloy-tuloy na heavy rain showers sa inyong mga lugar, mga folks. Samantala sa ating current conditions, overcast pa rin, gloomy, klaro at few clouds lamang umiral dito sa amin sa Caloocan. So expected sa buong Metro Manila na yan. At ang malinaw sa ating live CCTV snapshots, mga ilang few clouds at medyo gloomy tayo pa rin ngayon. Despite na fair weather pa rin tayo. Well, normally yan kapag kataglamig dito sa atin sa Metro Manila. At inaasahan na medyo mahamog-hamog tayo o ma-cloudy dahil nga sa accumulated dito dahil pa rin sa sumasalubong na easterlies sa silangang Pasipiko natin. So sa ating lowest temperature na natala na weather station na ngayong umaga, kaninang 6:01 AM, nakapagtala kami ng pinakamababa na 25.1 degrees Celsius. Kahapon nakapagtala kami ng medyo comfortable pa rin despite na may tuturing na mainit pa rin dito at 30.5 degrees Celsius. Kahapon ito ng hapon alas 1:16 PM. Ibig sabihin lang medyo moderate lang din ang expected natin na heat index na kahapon nakapagtala kami ng 37.1 degrees Celsius na heat index. So kung ipagtatabi sa mga weather stations si Pag-asa kahapon, hopefully updated, ay nangunguna sa may pinakamataas sa may bandang Occidental Mindoro, dyan pa rin sa San Jose. So, expected pa rin ngayong araw ay magiging maaraw at maalinsangan pa rin ang temperatura dyan sa bahagi ng yan ng Occidental Mindoro. So, halos sa pangatlo lamang kami dahil kasunod ng Occidental Mindoro ay ang Puerto Princesa na nasa 42 degrees Celsius ang kanilang heat index. So, medyo maalinsangan sa parte niyan ng kanluran ng bansa mas madalas. Dahil walang masyadong maulap sa bahagi ng yan. Pero sa ating PH Extremes in past 24 hours, ay ang Cotabato ang nangunguna sa may pinakamalinsangan temperatura na umabot ng 35.6 degrees Celsius ang temperatura dyan. At sa lowest temperature sa Baguio City ay bahagyang balik sa 17 degrees Celsius na pinakamababang temperatura sa kanila. Sa Inulan naman, ang Dipolog City ay inulan ng 52 mm na total rainfall. At dito sa bahagi sa Caloocan ay wala naman kaming naitala ng mga pag-ulan since kahapon. Bahagyang moderate ang ating outside humidity dito sa amin sa Caloocan. So expected sa ibang bahagi ng Metro Manila at 69%. 1% lamang binaba nito since last hour. Manatiling mataas ang ating atmospheric pressure. Automatic na yan dahil sa ating amihan. Nasa 1,012 hectopascals po
at steady ito since last hour. Sa tidal low tide status, may isang oras tayo at 52 minutes para mag-high tide. So mukhang pwede kayo makapangisda dyan kahit sa pampang ng Manila Bay sa maliliit nating mangingisda. Dahil matapos ang isang oras mataas na ang level ng tubig dyan sa Manila Bay. So go lang tayo mga folks. Sa ating almanak, sumikat ng haring araw kaninang 6:03 AM at inaasang lulubog naman ito mamayang 5:24 PM. Full moon tayo ngayon at 100% illuminated. Sisikat naman ito mamayang hapon 5:10 PM at isang lulubog naman ito kinabukasan na po ng paumaga na at 6:33 AM na. So dahil full moon, meron tayong astronomical event. Pagtatabi ng moon at M45, yun yung isang cluster ng galaxy na malalapit, medyo katabi ng buwan. So hopefully ay malinaw yung ating skies mamaya. Susubukan nating makapag long exposure na makunan ito. Hopefully walang masyadong maulap mamayang gabi kasi halos 1.3 yung magnitude nitong M45. Samantalang sobrang bright naman itong buwan natin dahil full moon nga po. So titingnan natin kung hindi mag-fade yung M45 sa long exposure natin dahil maaagaw kasi nito yung ng liwanag yung spectrum para makita natin yung M45 galaxy. Well, sa mga ibang astronomers natin o enthusiasts natin na may mga sophisticated na long exposure telescopes ay makikita ninyo ito mga starting mga mamayang 5:16 PM mamaya, oras natin yun sa Pilipinas. So, pagka madilim na yan sa atin mga 5:16 madilim na yan dito sa atin dahil mahaba na po yung ating gabi. So, 5:16 madilim na yan. Hopefully, very cloud skies. Swerte na lamang sa mga matataas ang lugar at may mga long exposure capturing devices sila. Mas malinaw nila itong makukuha. So, i-set up ninyo sa long exposure kahit mga 500 shots a second o 500 shots per 5 seconds ang makuha. Para sa loob ng isang oras, makapag 500 shots kayo, tapos i-stack nyo yun. Pag in-stack nyo yun, ang ganda ng resulta. Kung maganda ang skies o yung himpapawid sa lugar ninyo mamayang gabi. So, good luck na lamang. Kasi dito, expected ko, malabo ito dito sa amin dahil yung light pollution dito sa Metro Manila, alam naman natin, nakakabawas yun sa magnitude ng linaw ng outer galaxies natin pag kinukunan natin ng long exposure. So, tingnan na lang natin. Samantala, sa ating local weather outlook naman, balik tayo, ay partly cloudy ang ating maghapon 5 to 10% ang chance na pag-ulan dito sa amin sa Caloocan. So, expected sa bahagi ng Metro Manila. Bukas naman ng Martes ay magiging klaro daw ang himpapawin. Pero may mga 10 to 14% daw na chance ng uulanin. So, hopefully, magdala na lamang ng pananggalang just in case. Pero mababa naman daw ang chance ng pag-ulan. Umulan man siguro mga light drizzle rain showers. Sa highest and lowest temperature expected natin na forecast in 2 days. Maglalaro sa 32 to 33 degrees Celsius. And lowest temperature ay nasa 25 to 26 degrees Celsius. Dako agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery dito sa infrared VIR. Makikita ang halos buong bansa natin. Magiging fair weather po. May ilang partly cloudy lamang, especially sa hilagang silangan ng Luzon, lalo na dyan sa may Compostela Valley, ilang bahagi ng Batanes Group of Islands, dahil sa salubungan nga po ng malamig na hangin, dulot ng ating amihan. So, ang buong bahagi ng Cagayan hanggang Isabela na po yan at Baler, dyan sa Quezon Province, magiging partly cloudy, typically, at fair weather. Pero pagdating sa kanluran, maaliwalas po ang himpapawirin nila dyan. So, maganda yan sa mga stargazers natin mamaya para makita ang M45 cluster galaxy. Yan maganda yung lugar na yan. Yung mga portions na yan na nagsha-shadowing dyan sa may kaluran bahagi ng Northern Luzon. Pababa na yan ng Zambales hanggang Central Luzon. Pero sa silangan, medyo partly cloudy ang mas madalas. Kaya medyo challenging sa mga stargazers natin. At pagbaba naman ng bahagi ng Bulacan hanggang Metro Manila, magiging partly cloudy lang din ang iiral at medyo maaliwalas din. Pero yung mga isolated light rain showers, hindi pa rin natin i-rule out ang expectancy niya dahil nga po sa umiiral ang ating easterlies na umaabot din sa bahagi ng northeastern Luzon,
maging ng Bicol Region at Eastern Visayas. Kaya nagkakaroon ng mga cluster ng trap rain clouds dyan sa bahagi ng Bicol Region. Take note sa mga taga Bicol Region dyan sa Camarines Sur, Iriga, Legazpi City hanggang Sorsogon. Damay na ilang bahagi ng Catanduanes, Eastern Visayas, Masbate, at hilagang parte ng Leyte ay makakaranas po kayo ng mga ilang kalat-karta pag-ulan, typically mga moderate and heavy rain showers. Then kung sisilipin natin sa infrared heavy rain potential, mataas po ang heavy rain potential sa nabanggit po sa area na ito. Yan, bibilugin natin yung bahagi na yan ng Bicol Region at Eastern Visayas, damay-damay po, maging ng Masbate at isla dyan sa Karatig Masbate at Northern Leyte. So, matadamay din ilang bahagi ng Southern Luzon anytime dahil sa daloy ng cluster na kaulapan na to, yung trough na ito, magdadala po ng mga ilang moderate and heavy rain showers. Magdala po na pananggalang sa ulan at biwari na lamang sa potential na babain just in case magtuloy-tuloy ang heavy rain showers dyan sa inyong lugar sa Bicol Region, Sorsogon at Northeastern Visayas area. Lalo sa may bahagi ng Katarman, Samar, ingat na lamang mga folks. Pero the rest ng Soxagen area, Calabarzon, ay magiging katamtaman ng lagay ng panahon, magiging maaraw naman, pero partly cloudy ang mas madalas na iiral. Magkaroon man ng isolated rain showers, typically light to drizzle rain showers ito. Hanggang sa bahagi po ng Mimaropa, so magiging mataas ang temperatura sa bahagi ng Mindoro at ilang parte ng Puerto Princesa. Partly cloudy lang din ang iiral at mas madalas lamang mga partly cloudy. Magkaroon man na isolated rain showers, typically light rain showers lang din. At ang buong bahagi ng Visayas, lalo na sa bahagi ng Central Visayas sa Cebu at ilang bahagi ng northern part ng Negros Region at eastern portions ng Panay Island, magiging maulap po. Unti-unti dyan So unti-unti din makakaranas kayo ng mga ilang isolated na scattered rain showers na may mga ilang pagkidlat at pagkulog. Dahil na-record nga natin sa ating lightning detection system, umabot na ng mahigita 16 to 19 lightning strikes ang nadedetect ko dyan sa bahagi na yan ng Bicol Region at northern part ng Samar. At nakikita natin tuloy-tuloy ang mga pag-ulan dyan mga folks. Mataas din ang water vapor. Makikita natin, ayan po, lumalagpas ng 30 mm ang total rain water vapor accumulation. At kung malapitan natin sisilipin, ay ang buong bahagi ng Sipokot, dyan sa may Bicol Region o Camarines Sur, Libmanan, pababa niya ng Naga, Iriga, Tabaco, Legazpi all the way hanggang Sorsogon. At damay na ang Karamuan, Catanduanes Island, Buyas Island, Bulan, ilang areas ng Masbate, dyan sa may buong bahagi ng Batuan, maging Tikaw Island, ingat po, hanggang sa buong bahagi ng Masbate Island sa Placer, hanggang Esperanza. So, maging sa mga isla na yan ng Tagapulan at Almagro, ingat po. At sa bahagi ng Northern Samar naman sa buong Katarman, Northern Samar hanggang Lawag naman sa northern part ng Sawar. Hindi pa masyado apektado ang bahagi ng Central Visayas at West portion, pero ingat po, anytime, magiging makulimlim din unti-unti dyan at magkakaroon ng mga isolated rain showers. Magsisimula dyan sa may bandang Kalipo, Rojas City sa Panay Island, sa Bacolod, Cadiz City naman at San Carlos sa may Negros Region, at sa Daang Bantayan, Bogo City hanggang Carmen sa may Cebu, at dyan sa may Biliran Island at bahagi ng Tabango, Bilyaba, Palomonon hanggang Kinananga, Ormoc at bahagi ng Babatngon, dyan sa bahagi naman ng Leyte area. So expected po, magkakaroon ng makulimlim dyan at asahan din ang mga ilang kalat-kata pag-ulan na may pagkidlat pagkulog dahil pa southwest ang direksyon ng cluster ng trough rain clouds na ito na magdadala ng heavy rain showers. Ingat na lamang po mga folks. And the rest ng Mindanao magiging maalinsangan pa at katamtaman ang lagay ng panahon dyan. Mga ilang partly cloudy lamang ang iiral sa buong bahagi na po yan ng Mindanao. So ingat po at huwag dala na lamang ng pananggalang sa tinisikat ng araw. Magkaroon man ng mga isolated rain showers, typically sa hapon na po yan sa gabi o ng madaling araw kapag lumamig po ang temperatura. Pero mangunguna ngayong maghapon ang magiging mainit na temperatura, mataas ang humid, at mataas ang temperatura na expected natin na aabot ng 35 o mahigit sa 35 degrees Celsius. Dahil nga sa Cotabato ay umabot na nga po ng more than 35 degrees Celsius ang temperatura dyan. So sa buong bahagi ng Zamboanga Peninsula, damay na ang Soxagen area, bahagi ng DARMM Northern Mindanao hanggang central ng Mindanao sa may Bukidnon at Davao Region. Magiging maliwalas po ang ating maghapon mga folks. So magdala na pananggalang sa tinding sikat ng araw
at wag po masyado tayong magbibilad o maiwasan natin ang dehydration. Magiging mainit po ang temperatura sa halos buong Mindanao area. Well, wala tayong maiko-comment sa posibleng pamumuo ng sama ng panahon. Dahil ayon sa ating tropical cyclone formation probability, climatological, napakaliit na po na tsansa na magkaroon pa ng anumang tropical wave sa silangan ng ating bansa. Napakaliit na po. Pero kapiranggot na lamang. So mukhang pagpasok ng December, mukhang maliit na lang talaga ang tsansa na magkaroon pa tayo ng bagyo sa pagdating ng December. However, gaya na aking report ng isang araw, sa third week daw o sa unang linggo ng December, meron daw potentially na naglalaro sa 20% na tsansa pa rin daw na may mamubuong sama ng panahon. So titingnan natin hanggang sa unang linggo ng December. Sa ngayon, wala pa tayong nakikitaan na anumang anomaly. Pero may intertropical convergence zone line kasi dito na aktibo. So anytime pwedeng mag-develop yan sa unang linggo ng December. Sa ngayon, wala tayong may comment dahil maging sa ating global spectral model, wala naman tayong nakikitaan typically. Shear lines lamang at salubungan lamang ang init-lamig dito sa bahagi ng silangang bahagi ng ating bansa pa rin. Constantly hanggang sa katapusan na yan ng November. So wala tayong may comment dyan. Maging sa ating mga computer models, wala namang masyadong prediction. So hindi na natin masyado i-discuss yan ngayon. Dahil typically negative po tayo hanggang nitong buong linggo hanggang katapusan na ng November ay expected wala tayong mamamataang sama ng panahon. Diretso agad tayo kung may maalon pa rin sa bahagi ng Northern Luzon. Yes, mataas po ang gale force natin dyan at gale warning since nung nakarang araw pa. Manatiling maglalaro sa 1.25 to 2.5 meters ang taas ng alon sa seaboards ng Northern Luzon. Mapakanluran man yan, mapasilangan. Ingat po at ang buong bahagi ng silangan ng bansa sa loob ng 24 oras hanggang 1.25 meters po ang taas ng alon natin dyan. So expected itinaas na yan ni Pag-asa as gale warning ngayong araw pa rin. So, ingat po at sa maliit nating mga sasakyang pandagat, medyo restraint pa rin. Tsaga na lang muna sa malalaking mangingisda natin. Silipin naman natin ang lagay ng ating nationwide daily rainfall averages sa bansa. Base sa data feed na rin ni Pag-asa, kung titingnan natin ay nanatiling way below normal ang Metro Manila at extreme northern part ng Luzon. So, since November 1 to 23, 2023 po ay mababa. At kukunti pa rin ang ating pag-ulan sa bansa. Pero sa ating daily rainfall observation, according sa data feed Pag-asa, ay at least nagmataas na inulan ang bahagi na ito ng Southern Luzon area. Gaya nga na ating analysis sa ating drought index at total precipitation rate ay mataas talaga ang expected na pag-ulan sa bahagi ng Southern Luzon area at ilang bahagi rin ng Mindanao. At umaabot ito ng more than 50 to 100 mm ang total rainfall. Pero yun nga ay mababa pa rin ang pangkalahatan natin na total rainfall, below normal pa rin po ito. Kung titingnan natin sa ating vegetation and drought para sa ating real-time na pag-ulan at total rainfall at drought index, makikita nga natin ang bahagi nga po ng bandang Southern Luzon, kabilang na ang Bicol region ay at least mataas ang naging pagbuhos ng ulan sa kanila, na umabot ng more than 500 mm, 90. More than 90 to 100 mm ang total rainfall. So makikita natin yung kulay reddish na yan. And the rest ay below normal pa rin ang total rainfall sa bansa. So very bad news pa rin. At matinding epekto ng ating tagtuyot pa rin talaga. At sa drought naman ay natiling mataas po ang Northwestern Luzon. Tumataas ang ating drought nagmo-moderate na po. Lalo na sa bahagi ng Central Luzon, sa may bahagi ng Zambales, Pangasinan, at Ilocos Norte. Take note yan sa mga LGUs natin Tumataas po ng umaabove po ng 600 yung classification index nito. So take note na lamang ba? Hopefully hindi yan tumagal ng mahigit isang buwan. Sa bagay dahil mayroon naman tayong amihan, medyo makokontrol din kahit paano yan. Pero biwari na lamang sa warning na nakataas sa ating drought warning indexes na pagtaas daw ng dry spell natin dyan sa Northwestern Luzon. Bagamat sa ating drought intensity, halos low lang naman ito dyan sa may Central Luzon at Ilocos Norte. So, obserbahan na lang po natin kung tatagal yan ng more than 1 month dahil hindi pa naman significant yan na mataas kapag within 1 month pa lamang mga folks.
Mga hanggang 3 months pa natin makukumpirme yan kung talagang tagtuyot tayo sa bansa. At narito naman nating 3-day 21 forecast para sa araw ng Lunes, November 27, 2023. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Lunes, November 27, 2023. Huwag po kalilimutan na mag-like, share, and subscribe po sa ating YouTube channel. Pakisuyo na lamang po mga folks. At visit lamang sa aking Facebook page at sa aking website na www.pimoweather.com para sa mga gusto ipang malaman ng buong detalye na hindi natin na-discuss ngayong umaga. Na typically sa lagay nating panahon. So, halos fair weather naman in general tayo. At sa mga data feeds mula sa aking weather station sa gustong malaman ng mga taga-Caloocan at sa mga ilang data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.